Lin? Anong title? Pakilakasan, pakitutok sa bibig ang iyong telepono para marinig. Not conforming to this word. Yes! Anyway, medyo mabigat to dahil ganito yon mga kapatid. Sabi ni Lord, sasabihin ni Mayon later on, pero sabi ni Lord, I didn't come here to take you out this world, but protect you from the evil one. Okay. Hindi ko sinabing the Christians are not ano ba term? Nakalimutan ko na, kainis. We're not isolated, okay? We're just being here not to conform. Nakalimutan ko yung exact yung praise na yun. Kung magkarain pa nga eh. Sayang, nakalimutan ko. Anyway, yun nga, we're not here to be isolated, okay? But we are here not to conform. Mamaya, in the middle of the Bible study, meron akong illustration. Di ba, Didelman, ito may whiteboard? Sino ba pwede Nancy, kapag naka-whiteboard ba ako, kita lahat yung mga text? Kasi magdo-drawing ako eh. May? Sige, itry mo po. Mamaya na. Mamaya pa naman. Anyway, ang title ko, Not Conforming to this World. Sabi ko kasi medyo mabigat to. Bakit mabigat? Kasi, kung alam nyo, alam din ni Nancy lalo na ang antibiotic ay nakapagpagaling sa bata. Okay, sa bata, ang antibiotic ay napakapait. Okay? Pero hindi alam ng bata. Pinapalam siya ng nanay niya sa pilitan kasi ito ay nakakasakit ba o nakakagaling? Ate Marlene, nakakagaling, di ba? Kasi kahit sabihin mo mapait, parang salita ng Diyos, sabi nga, the word of God is sharp. Lalo na ang word si Jesus, grabe. To the point na ang kanyang mga disipulo gustong umalis. Dahil if you eat my flesh, and you drink my blood, you have no part in me. Sabi ni James, this is a hard teaching. Who can bear it? So, lahat sila nag-aalisan. Pero of course, just an emotional burst of annoyed and disappointed or being disturbed ng mga disciple. Pero of course, they're still coming back. Because, sabi ni Peter, Lord, where else can we go? You have the key. You have the words to eternity. Kaya ganoon din dito, I just want to remind you, medyo makarnitong topic na to. Hindi ko salita to, salita ni Lord, salita ng Biblia. Din mismo ay tinatamaan din dito dahil ako minsan ay hindi na akma. Pero we have to face what the Lord has said. Okay. Ate Marlene, pakibasa. You're the one starter. Romans 12:2. Pakilakasan. Lakas mo, tsaka tatok mo. And be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that ye may prove that it is good. Okay. And acceptable and perfect will of God. Actually, Ate Marlene, hindi conform. Ang conform sa English ay pumanig o pumisan, di ba? Sa Tagalog. Oo. Romans, Tagalog. Tagalog, sige. Okay lang, kung meron ka, go, sige lang. Magbaasal tayo ng Biblia dito, magpapamilyas tayo. Huwag kayong magsing-ayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at kaganap sa kalooban niya. Amen. Tama, ang ganda na sinabi Ate Marlene.
may sabihin ako sa inyo, alam nyo ba, minsan itong hindi magandang impression sa mga baptized Christian. Akala nila mga Christian, ang tawag doon, mga introvert, di ba? Parang ayoko sa mundo, iba ako sa inyo, mga makamundo kayo, ako, banal ako. Actually, yun ang una ko naging perspective ng ako'y nabaptismo, nabanal na Espiritu. Pero, nung ako'y naging ito, tandaan niyo mga kapatid once na nabaptize ka ng Holy Spirit, it doesn't mean you're already matured. No. God has given you raw power. Okay? Binigyan kanya-kanya ng lakas. Pero, you have to still learn. Of course, the Holy Spirit is our teacher. But God is giving us this Bible. This collected scripture that's being compiled from Old Testament to the New Testament in order for us to learn. In order to get matured. Ulitin ko. Once you are baptized in the Holy Spirit, it doesn't mean you're already matured, but you are still maturing, perfecting. Ito, bakit ang perfecting napakahirap achieve? Bakit, Lord? Sabi niya, wala naman perfect, di ba? Sabi ng isang great preacher, actually, nakikinig ako araw, si Laurie dito. Tama sinabi niya, sabi niya, sabi ni Lord kasi, be perfect for I am heavenly Father. Lord, how can we be perfect? Ikaw lang ang perfect eh. Di ba, Lord, ikaw lang ang perfect. Si Paul nga, di rin perfect, sabi niya, I'm also conforming to, I'm also struggling with my flesh. Meron scripture yon actually, na meron siyang struggle ka nga sa flesh. Ang meaning daw ng pagiging perfect is not doing the willful sin pala. Ang ganda. Not doing the willful sin. Nagkakasala tayo. Pero once you resist the devil and you will flee from it, for once in a while, you are perfected. But we're still perfecting actually. Nagkakasala tayo pero hindi na natin sinasadya. Yung pagiging not doing the willful sin is being perfect pala. Tama siya eh. Kasi si Laurie dito is also one of the friend of Jesus na napupunta sa frontliner siya ng this last days kasi napupunta sa heaven. Pinapavisit siya sa heaven. Teka lang Excuse me. So yun po mga kapatid, another purpose ng babasa din natin dito as hindi lang nag-aaral tayo but I hope and pray that you will get more mature and being also mature at the same time sumasabay yung head knowledge. Walang masama sa head knowledge, kailangan din yun eh. Nasa mundo tayo eh. Aside from head knowledge, we also want to be more mature and most of all being perfect by means of not doing willful sin. Actually, ito nga palang, itong deal ko sa sarili ko, makinig kayo Bilang mangaral, I have a big responsibility here. Mas nanganib kami bilang nagtuturo upang magturo ng kabutihan. Kami tumatayong leader dito almost Of course, yun ang motivation ko upang hindi magkasala. Is you are a whistleblower here. You are the mouthpiece here. So I have a great responsibility. So I'll take it as a place to myself to conform to the word to the Lord to the Lord, not to the world. Ang conform pala, ibig sabihin, medyo is pumisan o pumanig. Ano ibig sabihin ko? Ate Marlene, thank you so much. At si Jen sana. Miss Jen, kung hindi pwede si Ate Jen, magtatawag ako si Joby. Joby, Philippians 2:25. Pwede ka ba? Wala si Ate Jen eh.
Yes po. Joby, Philippians 2:25. Oh, mali. Kala ko Mali. James 4:4. Hindi. James 4. Hindi, may mali pala. Mali na naman. Sorry. Oo nga eh. Hindi. Actually, mali din yung kay ate. Teka lang ha. Ba yan? Lord, help me. Kasi nagmamadali na ako kanina eh. Kaya lang mga kapatid ha. Pupost ko lang tong recording ko. Tandaan nyo yung scripture nyo ha. Yung mga may toka dyan. 1 Corinthians 33. 15:33. 15:33. Oo, kumakain kaya tatay ha. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Mamasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. In English, sabi sa 1 Corinthians 15:33, not to confirm the world plan. Do not be deceived. Evil company corrupt good habits. Oh, marami sa atin minsan ganito. Tayo naging ganito nga pala, sorry. Sabihin nitong, Tay, can you explain this? Kaya mong explain? Tay, Ang ating mga kasama na ating nakakasalamuha, kung sila ay nagsasalita ng mga karumihan, huwag tayong magkikisabay sa kanila. Dahil yun ay malilis ka lang ng landas ng iyong paniniwala. Tama, So, Tay. manatili tayong tapat sa Panginoon na siya lang ating kikilalanin na makinig sa kanyang mga utos. The obedience sa lahat ng kanyang nais ipatupad sa atin. Tama, Yan Tay. ang tinatawag na resist the devil. He will flee And he will from flee you. from you. Anyway, Tay. Tama, Tay. Ganito, mga kapatid. Alam niyo naman nangyari, di ba, kay Jesus? Sabi ng para sa'yo, Teacher, why are you eating with sinners like tax collector, with the fear, ano ba, with the zealots, or like a killing man? Sabihin zealots, ang zealots nga pala mga kapatid ay mga mamamatay tao yan ng mga Romans. Why sabi ng Pharisee, Lord, good teacher. Sabi niya, teacher, why do you partake in dinner with the sinners like tax collectors or the zealots or the sinners? Sabi niya, I didn't come here to the righteous but sinners in repentance. Okay, sabi ni Lord, I desire mercy not sacrifice at the same time. Sabihin nito, hindi porket ang ibig sabihin nito, sinabi ni tatay, do not be deceived, evil company good habit. Of course, hindi tayo makikipisan, kasama natin sila, pero hindi tayo gumagawa ng kanilang gawain. Kasi we are here also to call this world to being light of the world. Okay? Alam naman natin, actually ganito mga pala. Alam natin lahat to, pero saan natin matatagpuan sa Biblia at ano sinasabi ng Biblia? Okay. Bago yon, may tanong ako sa inyo, kung ang pagiging world, Judel, Nancy, Marlene, lahat kayo, ano sa palagay nyo another symbol of being evil sa Bible? May nakakaalam, kahit magsabi kahit isa lang. What are the signs or symbols or words na magsasabi this is evil? Anyone? Anyone here? Like, an example na sinabi ni Jesus Christus na ang another term na aside from being worldly or world or what are the symbols of end of the enemy? Do you have any idea? Just to give me just to interact lang ba? Ibig ko sabihin, another term, di ba, kahit natawag na ship, ano naman yung isa, ang tawag sa kanila?
Goat. Goat. Oh, kung ang tinatawag naman na wise virgin, ano naman yung isa? Foolish virgin, di ba? Kung ang tinatawag tayo ay wit, ano naman yung tawag sa iba? Sila ay wit Tares. and the tares. Tama, yun ibig ko sabihin. Kung di tayo naglalakad sa narrow way, sa naglalakad yung mundo? Wide. Wide, wide way, wide road. Sa parking. Saan? Sa Sa parking. sa parking na. Oh. Parking. Malawak. Sa parking lot mo nga naman, no? Anyway, ganito. Sunod tayo, mga kapatid. Tawagin ko si Lovely. Nandiyan wala si Lovely? Wala, no? On behalf of Lovely, siyempre, tatawagin ko si Nancy. Pwede ka ba, Nancy? Tama ba itong hook na ko? Baka magkamali na naman ako, 2 Corinthians 6:14. First Corinthians. No, second. Corinthians 6:14. Oh. For the love of Christ compels us, Ay. because we judge. 2 Corinthians, sister, Baka nagkamali. Sorry. 2 Corinthians. Okay lang. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? So, alam niyo yan. You don't have to explain. Do not be, wag kayong makipisan uli. Actually, yoke, sabi ni Ano sabi ni yoke? Ang yoke kasi, yung yoke kasi burden or kung time kasi ng Old Testament or ng Bible, wala naman technology. Ang yoke ay parang yung nilalagay sa ng baka nung parang kahoy na parang magtulak ng pagtatanim. Kasi pag nilagay sa ulo ng baka, pag naglakad, yung kalabaw nung pang tanim nila. Tawag doon yoke pala. So yoke, wag kang makipisan, conform together with the unbelievers. So what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? So isa yan sa mga parallel verse ng not to be conformed to the pattern of this world. Si Joby uli. James 4:4. Joby? James 4. Joby. Sige. Okay lang. Kung gusto mo, You adulterous people. Ito ba yan? Oh. Adulterers. You adulterous people. Don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be a friend of the world become an enemy of God. Okay. Joby, do not be struck by the scripture already. Kasi, hindi ka pwede mag-success ang scripture tapos magagalit kay God dahil ganun siya. Hindi. You have to read all the Bible and to conclude the one thing. Wait lang namatay yung aircon ko. Teka lang. Unbound James. Wala ka dyan. Where are you, James? Tama sinabi ni Joby. Adulterers, do not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be the friend of the world makes himself enemy. Anyway, thank God si Joby is already married, so she is stick to one handsome husband named Jordan Curry. Ganda ng pangalan. Kakaiba, kaya huwag mong secured mo yung heart ni Jordan. Baga, lalo ka magpaganda sa kanya. Dahil lalo siyang mamimiss ikaw, Joby. Okay, anyway, thank you so much, Joby. Nancy, it's your turn. Opo. Sige, Nancy. 1 John 2:15. Yung mga iba dyan basahin nyo rin yung mga scripture, hindi lang sa inyo. Lahat ng scripture dyan, as mark inyo as a
Against the world, not to conform. Okay. 1 John 2:15-17. Okay. Title, may title ka? Do not do not love the world. Okay. Huwag mahalin ang mundo. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Actually, salamat Nancy. Alam niyo bang, again, as usual, dumalo kami sa namatay na loved ones, na loved ones namin. All people are now nabubuksan, even just for a while. Because of the business of this world, somehow, their minds been open to the things of eternity. Sabi ko sa kay Nikki, yung nanay ng namatay na kaibigan namin, Nikki, the Lord will say to your mom, well done and good and faithful. Kasi ang nanay niya, talagang passionate kay Lord. Nagtuturo ng ano yan, ng Bible, music teacher yan sa, I think sa FEBIAS, kung alam mo yan, Judel, FEBC, parang gano'n. Ano yun, music station na may teaching. Talagang, anyway, ganito, di ba sabi ko kanina, ayaw nila sa mundo kasi mga introvert sila. Alam mo, ako kasi, I was an introvert before. Actually, naging Christian ako, introvert pa rin ba ako? Nakita ko hindi. I have become an ambivert. Ambivert is middle between introvert and extrovert. Kasi, nakakausap ko yung mga boss directly pag may problema ako eh. As in, hindi ako mahihain na I know what's the standard of being a better person. Hindi ako parang not to boast, I'm considered myself maturing. I'm not really fully matured. I mean ambivert side, not introvert, not the extrovert. Oh, you know the difference between introvert and extrovert, Okay, Nancy, pakicheck mga or sino man si... Ano po yan? Nakikita niyo ba to? Nakikita niyo nag-switch na ako? Hindi pa. Okay, nakikita niyo? Kita na. Okay. Okay. Tignan niyo, manood kayo Maganda gagawin ko. Teka, saan na yung notebook ko? Ganito kasi ang tayong mga Kristiyano. Okay, tignan niyo Okay, ang laki ng guhit. Okay. Ubusin natin yung oras. Ito tayo. Ito. Tingnan nyo Nakikita niyan? Ayan. Ito. Okay, babasa nyo. Sabihin yan, alam niyo na to naturo ko na to Christian yan. Ito tayo. Tayo yan, mga kapatid. Tayo yan, Ulit. Tayo yan. Tayong mga malalalim na Kristiyano. Pero, ito yung isa. Gagawin kong pula. Yan. Ang tawag dyan ay Antichrist. Hindi. Anong palagay nyo? Carnal Christian. people. Hindi, people. Wag naman Christian. Sama na rin yun. Okay. Napansin nyo,
napansin nyo, naka-align itong true Christian sa carnal, di ba? Tignan nyo, naka-align, nakaganyan, di ba? Kapag nakaganyan ka, nakikipisan ka na sa, Carnal. mundo. Kapag naka-align, naka-equal ka, yan, equal yok, di ba? Equal eh. Naka-align eh. Naka one line lang siya, baga. Yan, equal. So, you're being either conform, unequally yoked, or being friendship with the world. Pero tayong pagiging Christian, boborin ko equals boborin ko, asan yung pambura dito? Kung kano. Kasi binabalak ko, hindi kita tanggapin. Yan. Kung wala kang cellphone. Tay, naku, nagtuturo ako, tay. We are ganyan at ganire. Ibig sabihin nito, eto na. We are greater than and we are much. Ano malagay nyo sa ilalim? Ano lalagay ko? Deeper than. Deeper than. Okay? Ulitin ko We are deeper than, and yet, at the same time, we are... Hello, love. Hello, love! Panoorin mo to. We are... hindi na lumalaki. Oo, hindi malalaki. Hindi ko malakihan, ano ba to? Okay, nababasa niyo ba? Hindi. Yan. We are greater than and we are deeper than. Ibig sabihin nito, we are greater than because we are much more what? Prayerful. Tandaan nyo, mas higit tayo sa mundo. We are much more worshipful. Worshipful. Which are we are much more which are more zealous to seek His face. Okay? Tayo yan. We are much prayerful. Worship. Tama, may worshipful bang word? Zealous to seek His face. Kasi, totoo, ganito kasi, we are much more, we are much more zealous. Passionate yon. Passionate. Read His Word. Okay? Mas tayo, mas higit tayong sabihin natin mga ka-Diyos. Yan. Kasi we are much more greater. Kung tayo ay lovely, sabi ko kanina, pag tayo ay naka-equals lang without this, wala tayong pinagkaiba sa mundo. We are conformed. Yan, okay. Pero, minus equals, ito nakita mo araw pataas, we are much greater than the world and much deeper. Ano sabihin ng deeper? Ang deeper, ito po yung mga kapatid. We are much more meek. Okay? Mabab. We are much more merciful. Understanding. Patience. Sabihin nito, mas tayo, mas humble. Ayan, humble. Yun. Yun which more humble. Humble. Understanding, merciful, ano pa ba? Pure and wash. Yan, ito, wash. Ito, wash the feet. Kasi ginawa ni Lord yan Ang symbol ng wash the feet is nandito na sa sinulat ko. Humble. Tama, humble. Dibin natin down
to earth. O being servanthood. Sabi ni Lord, who is the greater of them all is the one who has been tawag doon? And then sabi ni Lord, I didn't come here to be served, but to serve. Diba? And give life ransom to men. So sabihin nito, tayo ay mas mababang loob, mas nakakaintindi, mas humble, naghugas ng paa. Sabihin nito, mas, alam niyo yung ibig sabihin, we are much more meeker. Meek means humble. At the same time, yung araw sa deeper, mas malalim tayo, mas understanding, mas another term, mas merciful, yun. Merciful. Compassionate. Hindi, sabihin nito, di ba, hindi tayo mas mapagmataas, yun. But at the same time, sa taas, siyempre alam nila, dapat tayo mas maalam sa word. At kaya nga tayo may babasadi. Hindi pa yung worldly pa, tayo pa tinuturuan ng Bible, which is ironic. Mas prayerful, mas higit natin sa kanila. Kasi worldly sila eh. I'm not saying in a humble way, ah. So kapag tayo naka-equals, hindi dapat tayo nakapantay sa kanya. Mas magiging ganito to at magiging ganyan din to. Okay, gets nyo na. So naturo ko na yan before. Ito talaga binigay sa akin ni Lord. Lord, paano ko ipapakita yung right illustration about not to conform to the world? Okay. Exit na ako, ah. Gets nyo na, ah. Okay ba? Ganda ba lang natin? Ganda ba ng illustration? Anyway, ito tayo sa Bible verse. Balik tayo sa kabila. Ha? Tapos na si tatay? Balik na tayo sa kabila. Baka magtampo yung Oh, sige. Oh, exit. Hindi, ano pa to? Love. Pasensya tayo. Explain mo kay Lovely, Doon tayo Jodel. sa Remnant Warriors. Lipat tayo. Explain mo kay Lovely kung bakit. Sige, bakit tayo sa kabila? Tingnan muna natin. Silipin muna natin. Sisilipin natin, hindi ko tatawag tayo ulit doon, Jodel. Hindi, tingnan muna natin. Antayin natin sila. Tignan ko yung message niya, no? Kasi Baka nag-minister si tatay doon, eh, no? hindi dapat gano'n kasi iniisipin ang dating sa tao. Hindi, ang alis Bigla yun. sila. Oo. Yung bang salta na yun, yung aalis, Jodel, no? Hindi, uupa dapat. Ah, uupa. Parang uupa yata. Kala ko yun. Uupahan pala. Kasi sabi- Kwentuhan niya ng gano'n. Judel, answer Ngayon. prayer tayo. Ang bilis sumagot. Pray pa rin natin ate. Kasi Oo. yung intro ni tatay, parang alam mo yun, kumbaga, nasa labas yun, worldly yun, iba iisipin. Oo nga Pray eh. natin na maging maayos. Hindi, baka naman gano'n Ate, ang... advice, Yun ang lagi niyang enta sa mga maupa. huwag niyang i-entrahan ng gano'n. Para maingatan. Oo nga eh. niya. Actually, tama sabi ni... Kasi Okay. pag halimbawa ako, unbeliever ako, gano'n ang entrada sa akin. Lalayasan ko yun kasi isipin ko, may pinipilit siya sa akin. Parang may... Tama ka doon. Actually, hindi... Parang napipersonal ako. Radical si tatay. Pag philosophy pa kasi ang tao, isipin niya, ano naman kinalaman ng religion ko sa pag-upa ko sa'yo? Parang tipong gano'n. So mag-pray tayo. Although parang negative, di ba? Hindi ko naman dinideclare yan. Pero yung bang, para sinasabi ko lang, para makapag-pray tayo na hindi mapuntuhan si tatay ng gano'n. Actually, baka naman, Jodel, baka naman kasi hindi iba-iba utak ng mga nangungupahan na tao, di ba? Hindi porket Pero most nakalus... of the time, kuya, alam mo, yan ang number one na ayaw ng nangungupahan. Ang tanongin ng relihiyon nila. Ako naupa ako dati. Yan talaga ang number one. Tapos sunod, ilan kayong yung bilang ng pamilya.
Yun yung mga number one na parang offended ba o sa kanila. Pero we pray na, sabi nga ni ate, answer prayer tayo na maingatan na lang yung damdamin ng kausap ni tatay. Nance, tapos na si tatay doon? Tapos na po. Naghihintay na lang kami sa inyong lahat. Sige. Ayan. Ayan si Nancy yung gusing na. Nancy, nantay ka namin bumalik talaga. Ano, balik tayo doon? Balik po pa. Balik pa rin tayo kay tatay. O, sige, bye-bye. Opo. Balik tayo dun sa kabila. Makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Kalit ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Speaking of this verse, ito alam niyo itong verse na to, madalas ginagawang literal ng mga Kristiyano. So, ginagawa nila. Ilalantad nila yung kapwa-Kristiyano nila yung, ito, kasalanan niya, ano to, may pagkakasalanan. Mas lalo tuloy magagalit. So, hindi nagbubunga ng mabuti. Oo, dapat lang muna. Ephesians 5:11 yun, di ba? So have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather expose them. So yun. Tuloy tayo. Saan ka na, kuya? Actually, ano lang to, supported verse lang to, Judel, kasi medyo hindi kumpleto. Meanwhile, si May na. May, nandiyan ba si May? Ate May? Ate May, okay ka ba dyan, Ate May? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hi, May. Wala eh. Hey, Sino yung pang-walo? 1, 2, Andyan siya. 3. Andyan siya. May? nandyan siya kaso. Nagpaalam sa akin, ate, inutusan lang ako ni Mama bumili sardinas. Eh, wag muna. Mag-alas Ate sa May, isa. iyan ka na pala, Ate May eh. Yung headset ko po hindi gumagana. Binig kita. Rinig ka namin. Okay, May. Hindi pa ako magsasalita muna ako. Kasi, meanwhile, ganito 'di ba masyado tayong nakasangga sa world Okay, ganito. Tinuro ko sa inyo yung illustration. Ngayon, titignan naman natin yung ilalim nito. Yung deeper than. Kasi pag greater than, we're much totally nakahiwalay tayo sa mundo eh. Hindi naman tayo naka-equal. Babalansehin ka na ng 5 minutes. Binabalanse ko. Kanina, ang tulo natin, nasa taas tayo, we are greater eh. Ngayon, pupunta naman tayo sa ilalim, okay? Hindi sa kapantay niya. Kapag kapantay niya, equally yoke. Nakits nyo? Ito naman, ilalim tayo sa mundong tao. Kanina, sa ibaba tayo. Ngayon, sa ilalim naman nila, hindi tayo sa harap nila, okay? Gets? So, we are not conformed, but we're much more meeker, and at the same time, we're much more greater or higher. Sige, May. Ito naman sabi ni Jesus. Sabi, meanwhile, Jesus allows us to be in the world, okay? In order to be the light of the world in the midst of darkness. And some has been attracted to the light that we are. Sabihin, kahit malang isa doon ay nailawan, okay? Nailawan ang mga kamundo sa ating pagiging Jesucristo na Christ-like faith. Sige, May, dalawa verse mo. Nakita mo? John 7. Kuya, yung John 17 po, verse 15. Sige, go. Tama po ba, kuya? Teka. Sasabayan kita. Teka. Sige. Sige po. The highly priest prayer. John 17, verse 15. Tama po ba? Tama po. John, verse 15. Do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Amen. Ang sakto nakita niyo, ulitin ko New King James. I do not pray that you should take them out of this world, but
should keep you from the evil. So, sabi naman ni Jesus dito, ito binabalanse niya. Hindi ko kayo tinatanggal sa mundo, pero tinatanggal kayo sa kagawaan ng kaaway, sa harm ng kaaway. O, ang ganda, di ba? Okay, pakibasa next. Tapos na tayo. Ikaw uli. John 15. John 15, 8, verse 18 to 19 po. The hatred of the world. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I choose you out of the world. Therefore, the world hates you. Ang daming world, the world, no? Ulitin ko. If the world, the mundo, not hindi yung word. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Sabi naman ni Lord, before, ano yun, ma? You love, ano? I love you before, ano? May verse na yan, ano yun? Before you love me, I love you before, ayun ba yun? Kasi ito naman, hate naman to. Okay, ulitin ko Ayun, you love me, you love me because I love you first. You love me first ba yan? Before you love me, I love you before. Parang gano'n Ano to sa 1 John naman yun Ito naman, hate. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were out of the world, if you were of the world would love its own, be it because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. Parang tongue twister, no? Sabi, napakalinis sinabi ni Lord dito. Bago pa, yun nga, Tagalog, bago ko pa itakwil ng mundo, ay ako yung unang tinakwil. Kasi, we are loved before the foundation of this world. Sabi naman ni Lord na sa 1 John, you love me because I love you. Ano ba yan? Nakalimutan ko. We love because He first loved. Ayun, ulit. 1 John 4, verse, ano yata yun? You love me because I love. We love because He loved us first. Ano? We love. Nagmamahal tayo dahil mahal niya. Before we love Him, I love you first. Parang gano'n. Nagmamahal tayo dahil una niya tayong minahal. Pag nakita ko yung verse, hindi na ako mabubulol. Ano sabi? May naboses ni Ate Risa. Gusto ka daw niya marinig, ma. Una na sabi niya. Gusto namin marinig ang boses Minahal niya tayo, kaya nagmamahal tayo dahil una niya tayong minahal. Ito naman, okay. bago ka man i-hate, it hated me first before he hates you. Di ba? Nakita niyo yung So, 1 John 4 yun. 1 John 4 yun. 1 John 4. First John. Amen. Nabasa mo? Oo. Sinerch mo? 1 John 4:19 po. Hindi, pero hindi kasama yun. We're talking about the word hate. Kasi, sige, dadaan daw si ate mo. Sige. Ano ba naman? Joke lang. Anyway, okay, Nancy. Hindi pa pala tayo tapos, no? Sana po. Sige. Kita mo. Meron pang Ito naman, ito naman yung, sige, basahin mo muna. Si Ate Jen saan susunod? sige. Ako, sa Ate Jen ba? Ako muna. Matthew 13:24 to 30. The parable of the wheat and the tares. Wheat and the tares. Sige, lagyan mo ng drama, sige. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain has sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servant of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field?
How then does it have tears? He said to them, An enemy has done this. The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And at the time of the harvest, I will say to the reapers, First gather together the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, maganda yung sinabi ni, ni Nancy. Kung susumahin to, taas na ba kayo? Susumahin to, sa mundo nga ito, sabi ni Lord mismo to itong parable niya. I didn't come to take you out this world, protect you from the evil one. So, nasa mundo tayo ng may wheat. Na may wheat, isis tayo. At nasa mundo tayo ng mga tares. Halo-halo tayo. Kunya, si Nancy nasa trabaho. Alam ni Lord doon yung kanya. Alam ni Lord doon ang hindi niya kanya. Pero, sa loob na yon, nakahalo ang kanya at hindi kanya. Gumagalaw sa mundo upang maging ilaw sa mundo at somehow may maisalbang tao. Kahit sa opisina ko. Merong taong may maliligtas, kahalo ko ang mga taong hindi maliligtas. It's a hard thing to hear, but it's true. Kahit sa ginagalaw, kahit nasa mall kayo, pupunta ka sa loob ng mall, alam ni Lord doon yung kanya na naglalakad doon, at alam ni Lord hindi niya kanya mga naglalakad doon. So, sabi din sa parable na to, naghalo, hinayaan ni Lord Let them scattered with the wheat and the tares. But in the day of redemption, in the day of judgment, I will then separate the wheat from the tares. So it's a earth-shaking, earth-shattering verse talaga ni Lord to. The Lord knows, sabi ni Risa lagi, the Lord knows those who are His. Okay? But those who call upon the name of the Lord shall turn from the wicked sin. Okay? Sino pa susunod dito? Si Ate Jen Pero in behalf of Ate Jen, total bihira naman dito si Joby na lang. Joby, pwede ba ikaw? Matthew, huling-huli ka. Ikaw ang first, ikaw ang last. Ano yun? Teka muna. Baka mali Teka Ba't walang verse? Ano lang? Chapter lang. Mali yata itong ginawa ko. Ay, hindi. Tama. Sige. Ano? Matthew 5:45. Sister, pakibasa. Matthew 5:45. Basahin nyo to Connected to sa binasa ni Nancy. Amen. Matthew 5:45. Wait lang nga, di ko mahanap. Sige lang. Okay lang. Take time. Matthew 5:45, sister. Ano yung maki? Doon na sa cellphone. Hindi. That That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Nakita nyo? Ulitin ko sabi ni Joby. That you may be sons of your Father in heaven. Okay? For he makes his sun that rise shine on the evil into the good, and send rain on the just and to the unjust. So, ibig sabihin nito, tayo mismong Christian, obvious naman, teka na, wala kayo. Kasi nasa ibang tab ako Kaya mismong tayo mga Christian, nakikita mo, nagra-rise pa rin ng mayaman yung mga minsan, yung mga sino pa yung wicked, siya pa yung mayaman, di ba? Sino pa yung hindi Christian, siya pa yung mayaman, siya pa yung sumisikat. Siya pa yung walang
Bakit? Kasi sabi ni Lord, ang ulan ko at araw ko ibibigay ko rin sa mga ibig sabihin nito, kahit papano, fair si Lord, hindi siya unfair eh. Pero minsan naging unfair, di ba, Lord? Kung Hindi sino, unfair kasi may judgment sila eh. Oo, alam din niyo. oh, Kung pupunta ka sa taniman, makikita mo, sabay sisikatan ng araw yung damo at saka yung halaman na maayos. Sabay din tatanggap ng ulan yung damo at saka halaman na maayos. ay, wait and the test, madami maulan at mailawan dito, tama. There's a conjunction verse talaga yon. Yung binigay ko sa inyo. Pero afterwards, anong mangyayari? May-ari, bubunutin yung mga damo, tatapon, pag natuyo, susunugin. Oh, yun nga, yung day of judgment. Actually, ito mga kapatid, ang topic nga natin na to conform, di ba? Nakita niyo yung pagiging fair ni Lord sa mundo, sa mundo. Pati yung mga hindi kanya, naambunan at naarawan din. So tayo mga remnant warriors, ang motivation ko, pag ako'y nag-a-attempt magkasala, willful sin, in any form, iniisip ko, nako, nagsasalita ako ng salita ng Diyos, naghahayag ako ng salita. May karampatang akong responsibility bilang Kristiyano, mas greater ang judgment sa akin ni Lord. Sinasabi ko talaga to, tinatakot ko sarili ko para maging perfect ako sa mata niya. Kasi yun nga, ulitin ko, ang pagiging perfect, ibig sabihin yun, not doing the willful sin. God will reward us for being perfect in somehow. Kasi ang perfect lang naman iba, mabibilang ng daliri natin, isa lang eh. Not even his disciples. Si Jesus lang who walks on earth. He had accomplished what the Father said and his earthly mission. Actually, muntik na nga siyang bumigay, di ba? Lord, my God, why have you forsaken me? At the same time, nag-question siya doon. At the same time, Lord, if only he could pass this cup from me. Nevertheless, your will shall be done, not my own will. Kinukot niya lang yung pagiging, kasi nangyayari yon, pagiging worldly fleshly God niya, pagiging flesh man siya, dahil nararamdaman niya yung pagiging physical form in a godly, God has been brought into this world to dwell with us. Kaya nga mga kapatid, yun nga, sinasabi sa inyo, kung ako may motivation para hindi magkasala, ay naisip ko, teka, nagsasalita ako bilang leader sa grupo namin. I can't tolerate sin like this. Kasi sabihin mong may sin abounds, grace abounds, diba? Uy, mag-repent naman ako pagkatapos kong kasal. That's the most ridiculous thing. This is as a Christian. Because sinabi nun sa 1 Corinthians, sa Romans, do not take the grace of God in vain. Okay? Do not, sabi sa Romans, I think sa Romans, somewhere Romans, do not put the grace of God in vain. If the sin abounds, of course the grace abounds. But of course, parang ano yan itong grace, kung alam ni Nancy, ang sasakyan niya may insurance, hindi niya babanggain, kahit alam niya may insurance. Yun tayo mga Kristiyano. Kahit sabi mong may grasya, kahit pa paano hindi natin babanggain ng sasakyan natin sa daan dahil alam na natin may insurance. Di ba ganun ng ang may insurance? Kasi may insurance, ba't mo pwede ko babanggain? Kasi may insurance naman ako, hindi mo gagawin yun eh. Kasi alam, mahal mo yung sasakyan mo. Kasi may insurance. Di ba? Ganun ang grasya. Hindi natin sasamantala kahit hanggat paari. Yun ang insurance natin sa Panginoon. Kahit sabihin mo may grace yan, may repentance naman, hindi natin aksayahin dahil yun ang utos ni Lord. Do not put the grace of God in vain.
Sa Romans, I think, that's it, Judel. So, maging mas mataas tayo sa mundo at mas malalim tayo sa mundo in terms of being deeper than and greater than but not equal than. No. It's a no. So that's it for this Bible study. I hope you learn and you have more motivation to live for God, not the things of this world. Shalom. Judel, tapos na tayo. 6 na. Marami ko natutunan, ha?